Bukas na nga po yung nakatakdang impeachment hearing po ng House Committee on Justice na tatalakay nga po doon sa mga inihain na impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So kanina meron silang mga naging move kasi last week SC yung move nila kanina RTC. Pero si Chiki na po ang bahalang magbigay sa inyo ng detalye. Idinetalye po ng bagman at aide raw ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga sa isang handwritten letter ang umano'y planong pagtanggal kay Pangulong Bongbong Marcos. Kwento ni Madriaga, November 2021 nang mabanggit daw sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na babawiin ni Vice President Sara Duterte ang presidency kay Marcos Jr. pagdating ng taong 2025. Idadaan daw yan sa impeachment, people power, paglason o pati assassination. Lahat daw gagawin para maisakatuparan ang plano. Sabi naman ng attorney ni Madriaga na si Raymond Palad sa programang Storyco ng One News, kaya raw nila patunayan na magkakakilala si Madriaga at si VP Sara. Git pa ni Palad, meron daw silang witness na magkukumpirma nito, pati na rin ang deliveries ng mga pera. Wala pang bagong statement ang mga Duterte tungkol dito. Samantala, nagpetisyon ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Carpio o Mans Carpio sa Quezon City Regional Trial Court para ipatigil ang pagpapasubpina sa mga dokumento ng House Justice Committee. Labag daw kasi ito sa kanyang right to privacy. Isa si Carpio sa mga ipinadadalo sa umpisa ng formal hearing ng komite sa impeachment ni VP Sara bukas. Matatanda ang isa si Carpio sa mga ipinatatawag ng komite sa umpisa ng formal hearings. O yan. Okay, bukas po yan ha. Sa One News, One PH, tsaka sa News 5 po ay continuing coverage po. Especially sa One News. Pero yung pong mga ganap ay siyempre mapapanood nyo sa News 5, sa True FM at saka sa One PH. Po? So tutok lang kayo dito sa mga channels po namin sa Signal para sa latest po sa magaganap na impeachment hearing, mga kapatid. Hindi ko lang sari-sari ang reaksyon doon yung tungkol sa parang bakit may mga move pa to stop that. Kung sabi nila, kung wala naman daw dapat ikatakot or itago. Humarap na. Iharap or buksan ang dapat buksan. Pero yan depende na sa korte kung anong pagbibigyan nila. Pero korte meaning yung dinulugan nila, yung pinuntahan nilang QCRTC. Pero alam natin, ang House ay handa na. Handa na sila. Pero di ba nakausap din naman natin dito yung mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Matagal na raw silang ready. Yung last year pa na impeachment, ready na sila. So hindi ko maintindihan, parang hindi consistent, di ba? At alam namin na usap-usapan po yung handwritten, hindi ko lang mapapakita pa natin, na parang salaysay po ni Madriaga sa mga events na naalala niya. Yes. Parang may nag-comment po na isang analyst kanina na sinasabi niya po na kasi parang masalimut masyado na meron pang mga assassination plot para lang yung bise makapunta na sa pagka-presidente. Yeah. Eventually, after a certain time na manalo nga sila bilang tandem. May naisip ko, alam mo lahat ito dapat walang problema. Kung sinunod, kasi diyan lumalabas na parang usapan yun with the former president na yun yung kasunduan daw pero hindi ba natandaan natin na kung si FPRRD ang masusunod dati, ang gusto niya tumakbo presidente yung anak niya. Kung tutusin alam natin yung numbers ng survey ng time na yun, mataas naman talaga si Sara nung time na yun. Kaya nga parang biglang nag-slide down. So anyway, naging masilimuot na yung kwento. So hopefully, yung mga handwritten na ito ay mabigyan ng liwanag sa mga susunod na pagdinig sa mga babang kapulungan po, mga kapatid. So isa yan sa mga aantabayanan. So tutok na kayo bukas. Chiki, tututok ka ba? Tututok, syempre. April 14. Ang tagal nating hinintay nun. Hindi naman matagal. Last week. Ang ating mga STLers, comment nyo naman kung tututok kayo bukas at saka kung saan channel kayo tututok. Sana lagay nyo One News at One PH. Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, hintayin namin ang mga sagot nyo ha. Kami, KSP kami gusto namin malaman na sa amin kayo manonood. Okay.